Kaya nga mga kababayan, meron akong nabalitaan. Pag-uusapan natin yan, unya-unya. May nabalitaan ako na may dalawang ikukulong na senador. Na may dalawang parabagang panakipbutas. Para mawala doon sa issue na wala siyang naikulong. Merong ipakukulong na dalawang senador. Mamaya pag-uusapan natin yan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ang dami yung nagaganap kasi simula pa lang at meron pang mangyayari. Ito, abangan nyo ito pakinig kayo na mabuti, abangan nyo. Dahil nga, alam naman po natin nung Disyembre, kahit kayo ay busy sa inyong mga Christmas party, Christmas holiday, vacation, marami ang nadismaya. Ang buong Pilipino ay nadismaya dahil sabi ni Marcos, may makukulong pero walang ni isang nakulong. Pero syempre, yung mga bayaran niyang vlogger, ang sinasabi, di ba si Diskaya naman nakulong? Ay, ang tanga-tanga nila. Ang sinasabi nating gustong makulong ay hindi yung mga private person. Ang gusto nating makulong ay yung mga politiko. At lalong-lalo na yung kanyang pinsan. Ang gusto nating makulong. At syempre si Zaldico, gusto rin natin niya makulong. Hindi ibig sabihin, nagsalita na siya, ligtas na siya. Gusto din natin niya makulong. Kasi, isipin nyo to ang bilis nilang kumilos pagkakalaban sa politika. Pero pagdating sa katulad ng nila Zaldico, nila Romualdez, abay, ang bagal-bagal. Di ba ho? Yun ang gusto nating makulong. Kaya nga maraming na frustrate nitong Disyembre, tapos may nagusog pa Hindi, Pasko na. Ay, sa bagong taon na, sabi ko naman, pagalaw ng pagalaw. Tapos na ho yung bagong taon, mga kababayan, at wala pa rin pong nakukulong. Abay, may ibig sabihin na po nun, talagang ang mga Pilipino ay nalungkot dahil, sandali, tangina, tinatarantado mo talaga kami. Binudol mo na nga kami noong 2022, bubuduli mo na naman kami ngayon. Binudol mo na nga kami sa 20 pesos na bigas, ngayon bubuduli mo na naman kami. Na kayo may makukulong, walang nakulong. Kaya nga, mga kababayan, meron akong nabalitaan. Pag-uusapan natin yan, unya-unya. May nabalitaan ako na may dalawang ikukulong na senador. Na may dalawang parabagang panakipbutas. Para mawala doon sa issue na wala siyang naikulong. Merong ipakukulong na dalawang senador. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin mga kababayan kung bakit. Kasi mayroon silang mga pantapal. Diba? Tulad nga sinabi ko kanina, hinihingi na ng taong bayan na may makulong ngayong Pasko na hindi nangyari, na ngayong New Year, hindi rin nangyari. But itong may dalawang, sa tingin ko, ang ipipilitin nilang makulong ngayon. Etong si Senator Bong Revilla at saka si Senator Villanueva. Pipilitin nilang makulong yan para pagtakpan yung kakulangan, yung kahinaan nila na ipakulong si Romualdez at si Zaldico. So naghahanap sila ng prominente. Alam naman po natin, artista si Senator Bong Revilla. Natural, magiging maingay. Tapos sasabihin ng iba, tingnan nyo na, nakulong na yan dati. Kaya talaga inulit niya yung kanyang kasalanan. Uy, sandali, linawin natin ito. Ito, political persecuted lang siya nung panahon ni Pinoy. Kasi nga, di ba, naalala nyo, dinala siya sa Malacanang at tinatanong, ba't di siya bumoto doon sa gusto ni Pinoy? At kung ano-anong inano sa kanya, hindi siya pumayag. Nung hindi siya pumayag, kinulong ni Pinoy. Pinakulong ni Pinoy. At nung wala na si Pinoy, nakalaya. Bakit? Kasi hindi napatunayan yung mga akusasyon. Ibig sabihin, tulad ngayon, sinisira lamang yung perception. Sinubukan nilang sirain yung perception kay Bong Revilla noon Ngayon, tandaan ninyo nung pinakulong yan, nung panahon ng mga dilaw, yan ang nakikitang tatakbong presidente nung panahon na yun. Kaya ini-eliminate na nila yung mga possible na tatakbong presidente noon. Kaya ipinakulong yan. At napatunayan sa korte na hindi po totoo yung mga akusasyon. Peke. Fabricated ang lahat ng mga ebidensya. Hindi napatunayan. This time, uulitin nila. Bakit? Kasi nga, maingay. Alam mo naman sa Pilipinas, mga kababayan talagang maingay pagka artista ang hindi naman sa inaano natin ng mga artista. Siyempre kasi pag artista, pag tumakbo, para bagang walang karapatan tumakbo, ganyan. Di ba? Lalo na yung ginagawa ni Lito Lapid dyan sa Senado. So,
para bagang masarap pagtripan yan. Easy target, ika nga. Di ba? Easy target si Senator Bong Revilla. And it will create so much noise. Not only in the Philippines, but also in other countries, OFWs. It will create, kasi yan yung mga tipo ng tao na dali mo sa ibang bansa pagkakaguluhan. Hindi katulad nung si Vice Ganda na hindi nakikilala nung isang OFW. Ito si Bong Revilla, kilala ho ito kahit saan mo dalhin. Kaya nga, pag ito ang naikulong, iniisip ni Marcos o ng gobyerno niya na tatahimik na pagdating sa pagpapakulong kay Speaker Romualdez, kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tingin nila. Diba? Pero hindi na nila maloloko taong bayan. Kasi, eto panoorin nyo itong mga ebidensyang pinresinta nitong nag-aakusa sa kanya. Yung pakinggan. Naghain ng kontra sa salaysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umanay maanumalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng kontraktor. Ang ganda ng optics pag maraming daladala, di ba? Oh, ang daming kaso, ang daming ebidensya. Ganun ang dating yan Pero actually, mga Xerox na lang yan Hindi totoo. Walang biro. Di ba? Ganyan di ginawa doon kay BP Sara Duterte, di ba, sa impeachment. Ang daming papel. Sa totoo lang, sa isang kopya kasi niyan, mga 10 o 15, kunwari sa isang dokumento na may 10 pages o 20 pages, kailangan i-Xerox mo yan ng 15 pages, minsan 20 pieces. So imaginein mo kaya dumadami ng ganyan at magandang tignan. Hindi ko alam, makalumang na yan pero pwede naman lagyan na lang sa USB. Di ba? Na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva. Isipin mo yun, ghost project daw, tsaka sandali. Ako kasi, alam mo kung ba't ako duda? Hindi senador ang may ng distrito, congressman. Ang senator, national ang influence. Hindi yung kaniyang distrito. Wala siyang hawak na distrito. Kaya nga parang, medyo malabo, napakalabo talaga. Hindi lang medyo, malabo talaga. Di ba? Malabo ito. Bakit makikialam? Anong pakialam ng una-una? Sabihin na natin, kunwari totoo yung sinasabi nila, may allotment, ganto-ganto. Hindi naman susunod yan yung mga nasa baba, kung hindi yung congressman. Kasi iba ang power ng congressman pagdating sa district, sa local. Antindi ng power ng mga congressman compare sa senador. Kaya napakalabo nito. Ito lang kasi, pag ito kasing dalawa kinulong, para bagang mas maingay. Mas malakas ang noise na masasapawan po yung kay Speaker Romualdez. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam nyo ba yung AirPods, di ba? Yung noise cancelling, di ba? Yung AirPods, yung iPhone na AirPods, o yung kung anumang brand. Yung noise cancelling, alam nyo ba kung paano nag-work yun? Ayun ay nagbabato rin ng tunog palabas para mablangkuhan niya yung tunog paloob. And that sound you cannot hear. Pero meron yun. So hindi yun yung akala mo na, kasi iisipin mo na mabuti, paano niya tinatanggal yung noise? Yung certain frequency, paano niya tinatanggal yun? At tinatakpan niya ba yung tenga mo? Hindi. Kaya nga may power ang noise cancelling. Diba? At pagkapuwari yung boss, inuon yun. Kasi nagbabato yun ng tunog din papalabas. Para yung papasok, hindi mo masyado madidinig. Mababawasan. Ganon po ang ginagawa dito. Ang ginagawa, nagkikreate sila ng noise para mabawasan yung noise na ipakulong si Romualdez. That's the truth. At Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla, in these 6 cases, respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may Bakit hindi ang kasuhan nila yung... Isipin mo bakit yan ang kinakasuhan ninyo na wala namang direct contact? Na wala, as in, mamaya, i-discuss dyan. Pero yung mismong mayor na pumasok sa kontrata sa gobyerno, ayaw niyong kasuhan. Dahil ba masasabit si Marcos? O anong klase kayo? violation din po ng the Government Procurement Act and also a violation of or the conduct of bid rigging
in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, And I believe that. I believe that. Sabi ko nga sa inyo eh. Ito ang dahilan kung bakit ako kinasuhan ni Zaldico. Alam niyo ba yun? Oh. Kaya kalokohan yung sinasabi na magkaibigan sila na 1% inaabot dito. Yung nag-privilege speech to tungkol sa laptop, tungkol sa Farmally. Basta, nung binanggit niya si Zaldico, naggawa tayo ng reaction video. And from that reaction video, kinasuhan ako ni Zaldico. Nagigets nyo? Nag-react ako sa sinabi ni Villanueva. Eh kung magkaibigan sila ni Villanueva, no, pwede sabihan ko na lang si Villanueva, kausapin mo nga yung kaibigan mo. Bakit ako kinasuhan? Kasi nga, ito, binabatikos niyo na noon pa si Zaldico. I-rewind ninyo. Huwag kayo maniwala sa akin, Google ninyo. Alam na alam ko yan kasi yan ang dahilan ba't ako kinasuhan. Ha? Yung tungkol sa Farmally at saka yung tungkol sa yung SunWest, yung sa laptop. Yan ang dahilan. Tapos sasabihin na binibigyan siya ni Zaldico. Hindi sana hindi ako dinimanda ni Zaldico. that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineers? Saan pa pupunta? Si Revilla. Alam mo yan kasi yung problema eh. Yan yung sinasabing na madaling man name drop. Ini-name drop sila, tapos sasabihin, tao, staff ni ano, mga gago rin kasi minsan yung mga tao eh, porket staff, gagamitin sila, oh, para kay Sen, para kay ganito. Pero sa totoo lang, wala namang binigay. Di ba? Man, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control din Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin was... Alam niyo ba yung 5 affidavit na yan? Pabago-bago. Ilang beses niyang binago yung affidavit niya. Kaya nga sabi na nitong mga abogado ni Revilla, kagaguhan na. Pantakin mo ha. At nung binabago niya, nakita niyo naman sa Senado, di ba? Kanino galing yung papel? Oh, kasi nga, politika sa Cavite ang issue dito. Dahil wala na sa eksena ang mga Remulla sa Cavite. Mahina na sila doon. So para lumakas sila, kailangan maibaba nila yung malakas doon, mga Revilla. So sisiraan nila yung pangalan ng mga Revilla. Hindi na importante kung makonvict o hindi makonvict ito si Revilla, si Senator Bong Revilla. Na importante masira yung pangalan. Kaya nga, pabago-bago yung affidavit nung Bernardo. I mean, kung sure ka, bakit pabago-bago? Ay, nagbabago yung katotohanan. Every time mo makakausap si Remulla. Every time, kasi nung panahon na yung DOJ pa si Remulla. Siya nga may bit-bit lagi, di ba? Pinunayan ni Marcoleta. Siya lagi may bit-bit dito kay Bernardo. Bakit particular si Bernardo? Kasi si Bernardo ang nagdawit kay Revilla. Isipin niyo mabuti, kung kayo ay talagang malalim mag-isip, bakit ang may bit-bit at ang bit-bit lang ni Remulla ay walang iba kundi si Bernardo, yung Yusek Bernardo? Bakit siya lang ang binibitbit ni Remulla? Di ba? Isipin niyo yun ha. Tapos, pabago-bago. Bakit? And there was an instance na nakita pa sa video. Inabot yung kanyang affidavit. Di ba? Oh, halatang halata eh. Trying to really enter the witness protection process. Isa pa yan, no? And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kaugnay pa rin So isa pa yun ang dahilan para magkaroon ng dahilan para maging state witness itong si Bernardo. Kailangan niya magtuturo ng mas mataas. Malamang wala siyang personal knowledge dito kay, ewan ko kung wala siyang personal knowledge kay Romualdez o baka naman iniilag lang niya si Speaker Romualdez at
Kasi kung iilag mo si Speaker Romualdez, sino ituturo mo ngayon? Di ba? Hindi naman pwedeng si Zaldico. So, ano mangyayari? So, kailangan magturo ka ng iba. Yun ang sinasabing paliwanag ni attorney. Kaya itinuturo si Senator Bong Revilla. Sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Tagal. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong tugon. Sandra Aguinaldo. Ang tagal, di ba? Yan, dahil sa kapalpakan nila na hindi makulong si Romualdez at hindi makulong si Zaldico, maghahanap sila ng kapalit. Yan yung sinasabi natin, prinsipyo ng AirPods o yung noise cancelling na mga earphone. Kailangan palitan mo yung tunog na nanggagaling sa labas eh. Batuhan mo ng tunog. Ganun. Ayan na nangyayari. So mag-iingay sila through Bong Revilla at saka itong si Villanueva. Maingay yan eh, pag nakulong yung dalawa na yan. Kaya abangan nyo, makukulong yung dalawa. Ito, ako sana wag naman kasi napakakawawa naman yung tao kung alam naman natin politically persecuted lamang kasi Cavite issue to eh. Oh. Pero kung makukulong yung dalawa na yan dahil lang sa political issue, abangan natin. Dahil ibig lang sabihin nun, talagang pinagtatakpan nila si Romualdez at si Zaldico. Di ba? Yung kapalpakan nila kay Romualdez at kay Zaldico pinagtatakpan nila. Naku po, kaya mga kababayan, lagi yung tatandaan ha. Manood lang kayo sa Banat Bay kasi dito ipapaliwanag natin kung anong tunay na nangyayari. Kasi yung mga kasinungalingan diyan ng mga vlogger ng Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman